Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Ako po si Dante Maravillas, kapi-kapi muna uli. Habang siyempre, tulad ng dati, pag-usapan natin yung mga maiinit na balita. Saka siyempre, ano na naman yan, Mr. Maravillas? Siupaw. Di ba? Kung hindi yung tinapay na may palamang hotdog, ito yung ating kung hindi biskuit. Para madalian lang po. O di ba? Sarap. Anyway. Pag-usapan natin mga kababayan, yung sabi ni Sarah several days ago, nag-advisory siya. Kailan ito, noong March 7, yung advisory ni Sarah, mga kababayan, ito. Dali lang. Ito. Magandang araw sa inyo lahat. Marami sa atin ang nag-aalala. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at kasabay ng pagtaas ng presyo ng langis, mas matindi ang magiging hirap. Galing. Binibilang ng mga magulang ang bawat piso at marami sa atin ang nag-aalala sa susunod na mangyayari. Nais kong ipaalam sa inyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay dadaan sa paghihirap na ito. Mararamdaman natin lahat ang bigat ng pagtaas ng presyo, lalo na ng pagkain. Ngunit meron pa tayong magagawa bilang mamamayan at isang komunidad. At lalong merong kailangan gawin ang pamahalaan. Para sa ating mga lokal na pamahalaan, marami sa mga non-essential na mga aktibidad na gumagamit ng langis ang pwedeng ipagbawal muna, tulad ng parada sa festival. Bumuo ng komite para bantayan ang presyo ng bigas, mantika, pamasahe at iba pang pangunahing The best. bilihin na apektado ng langis at bigyan ng maagang abiso ang mga mamimili at negosyante sa pagtaas ng presyo. Magbahagi ng impormasyon sa pagbabago ng presyo at turuan ng pamilya ng praktikal na hakbang sa pagtitipid, tulad ng pagbawas ng paggamit ng sasakyan at kuryente. Palakasin ang suporta sa lokal na magsasaka at maliliit na supplier upang mabawasan umasa sa imported na produkto para makapagbigay ito ng buffer sa biglaang pagtaas ng presyo. Magpalabas ng mga orders sa pagtitipid sa LGU na susundin ng lahat ng opisina kasama na ng barangay. Bilang individual Very na good. mamamayan, ang mga sumusunod ay iilan lamang sa mga pwedeng gawin na makakatulong sa ating pamilya. Bigyang prioridad ang pangunahing bilihin at planuhin ang budget ng pamilya. Very good. Bumili muna sa lokal na produkto upang palakasin ang lokal na ekonomiya at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng langis. Very good. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya, mag-carpooling, bisikleta, at pwedeng ayusin ang schedule ng lakad upang mabawasan ang madalas na pagbiyahe. Very good. Ngunit, ang responsibilidad na protektahan ang mga mamimili ay higit pa sa ating mga tao o komunidad. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Very good. Ipatupad ang mahigpit na hakbang laban sa hoarding at labis na taas presyo. Gawing regular ang inspeksyon at isarado ang mga lalabag na negosyante. Magbigay ng pansamantalang subsidiyo
o price caps sa produktong pagkain at isaalang-alang ang targeted cash transfers sa low-income na pamilya. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Very good. Makakahanap tayo ng paraan upang mapagaan ang ating pasanin sa pamamagitan ng pagtutulungan sa komunidad, pagtangkilik sa lokal na produkto, at pagiging maingat sa ating paggastos at paggamit ng enerhiya. Kasabay nito, asahan natin ang aksyon ng gobyerno na protektahan ang bawat pamilyang Pilipino at tiyakin ang patas at matatag na pamilihan. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito tulad ng nalagpasan natin ang pandemya. Higit sa lahat, huwag tayo mag-isip na gumawa ng masama sa sarili man o sa ating kapwa-tao. Very good. Mamuhay tayo ng marangal at may dignidad kahit tayo ay dumadaan sa kahirapan. Very good. Syukran. Nagpalabas siya mga kababayan ng isang appeal for the safety and convenience of all Filipinos. Yan, basahin ko na lang sa inyo. Sabi niya, due to the recent rise in fuel prices and the serious concerns about air and noise pollution, I am appealing to people to reconsider organizing motorcades and vehicle caravans parade as a form of protest. These events not only lead to higher fuel costs but also worsen air pollution and increase traffic congestion, causing significant inconvenience to everyone. While I fully understand the desire to gather and express anger against the administration or show support to former President Rodrigo Duterte, it is however more important to be mindful of how these activities impact others in the environment. I encourage exploring alternative ways to come together that are less disruptive and more sustainable. Since we have a long way to go in making the world listen to the failures of government administration in the Philippines, at the same time, we must confront the crisis of loss of jobs of OFWs coming home, as well as the sharp increase in the cost of food and other essential commodities. I call on local governments to permanently ban motorcades and vehicle caravans, parade whether for celebration, festivals, or political intent. Let us do our part to keep our roads and our country safer, cleaner, and more efficient for everyone. Thank you. Sara Duterte, Vice President of the Philippines. Diba, mga kababayan, napakaganda ng mga instruction ni Sara, ang susunod na presidente natin. Then, after na magpalabas siya ng mga advisories, yung mismong mga kasama niya, yung una pong nag-violate. Kahapon, sa first anniversary ng pagkakulong ng kanyang tatay, nag-motorcade yung kanyang mga followers. Ayan, nag-motorcade, mga kababayan. Grupo ni Topacio. Yan, sabi dito ni report dito ng basahin ko muna yung report ng Brigada News FM. Panoorin supporters ng motorcade kasabay ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, nag-motorcade yung mga gunggong. Lang yan talaga. Consistent sa pagiging inconsistent siya, no? Si Sara Duterte. Talagang ganyan na mga kababayan ng kanyang magiging administrasyon.
consistent sa pagiging inconsistent. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Kaya sabi ni Atty. Jesus Falsis, Sara Duterte, due to the recent rise in fuel prices and the serious concerns about air and noise pollution, I am appealing to people to reconsider organizing motorcades and vehicle caravans as form of protest. Yan ang post niya. While I fully understand the desire to gather and express anger against the administration or show support to Duterte, it is more important to be mindful of how these activities impact others and the environment. Die-hard Duterte supporters, DDS, na hindi nakikinig kay Sara. Nagmotor kay kapon, ang iingay. Sabi ng mga netizen, sabi ni Noblesa, so baliwala sa kanila, yon payo ni Sara na sinusuportahan nila. Sabi ni Nestor Pardo, sabi ni Sara, iwasan ang mga rally at nagpapahalata na kulilat na sa tao ang mga Duterte. May milyon-milyon na trolls pero isang dosina pumunta sa rally. Ayan ginawang political campaign ni Topacio. Sige yung pangkamay. Ayan Ayan Topacio. Kita ninyo? Mga taong yan, mga kababayan. Sige yung pangkamay. Parang nangangampanya. Kinamayan na lang ng mga pulis. Ayan. Iwasan daw ang protest at motorcade para iwas din sa sa inconvenience, sa traffic, pati makatulong sa environment, noise pollution. O tingnan ninyo yung ginagawa. Sabi ko sa inyo, yung mga taong yan, puro pasaway. Puro bodol, mga kababayan. Tulad ng leader nila. Puro bodol. Ayan man lang po ang ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.